Siyempre po, para sa akin kasi minsan lang siya mangyari, once in a lifetime. So gusto namin ni Shaira yung deserve namin na wedding. Hindi ko naman sinasabi na kailangan yung grande or something. Yung deserve lang namin, yung gusto talaga namin. Yung siya, especially siya, yung dream wedding niya. So gusto ko lang din gawin yun para sa akin. Ano ba yung dream wedding niya? Sa church lang po kami, traditional pa rin. Yes, opo, kay Gorgie, traditional. And yun yung gusto namin. Manila lang po. Opo, Sa Manila. Ito yung sabi mo na-announce mo na 2026 pa pala. Matagal pa pala. Tapos, pre-practice pa ninyo, syllabus. Oo. So, paano na yan, EA? Baka kailangan mo naman ng tulong? Hindi. Saan mo kinukuha? Paano mo siya na iraraos? Ilalagpasan? Kaapaw na nga eh. Hindi, para sa akin naman kay Gorgie, 2026, kung ba yung 11 years nga na tiis ko, di ba? Bakit yung 2 years na, ilang taon na lang na talagang magiging asawa ko na siya and alam mo yun, magkakaroon na kami sa sariling pamilya namin. So, ako lang talaga yung love ko kay Shaira in respect. Yun lang talaga yung reason kung bakit ko natiis, bakit ko nakayanin, yung love and respect for Shaira. Pero hindi ba nagkaroon yung incident na halimbawa na medyo natukso ka or what? Or napag-awayan ninyo? O paano na-handle din ni Shaira? Kami naman kay Gorgie, sa amin naman ni Shaira, hindi kami agad yung break. Wala pong sa akin, for me, walang perfectong relasyon. May mga dumadaan sa ganyang pagkakataon. Pero ako po kasi, to be honest, hindi, alam naman ni Shaira yun. So, hindi talaga. At nagkakaintindihan. Opo. Bakit may ganung vow? EA? Saan galing yung ganung Wala Shaira po talaga. Gusto niya talaga after marriage. And yun talaga yung gusto niya. And sa Perez na rin, kumbaga yun yung gusto niya, ipinangako niya sa Perez na kumbaga magkakaasawa man siya, magkaka-boyfriend man siya, papayagan siya mag-boyfriend pero after marriage yun talaga yung gusto niya. Pero you travel together, di ba? Yes po. Kayong dalawa lang. Yes po. Kuya Alan. And yun nga, maraming... But yes, talaga, totoo yun. Kasi marami rin, like for example, hindi lang naman kayo pati yung pamilya rin niya Siyempre, kailangan ko i-secure yun. Every time na mag-travel kami, kailangan i-secure ko yung parents niya na wala talagang mangyayari. Oo, magkatabi kami matulog, pero as in wala po. And kahit itanong mo kay Shaira, yun ang lagi ko sinasabi sa parents. Lagi, kahit itanong nyo po kay Shaira, wala po akong hindi po ako nag-attempt, hindi ko po siya pinipilit or something. Wala po talaga. As in, pure love talaga. Sobrang hanga ako kay Shaira kasi iilan na lang po yung ganun, di ba? So para sa akin, napakaswerte ko po. Doon pa lang, nasabi ko sarili ko na napakaswerte ko kay Shaira kasi ito yun, kahit iwanan ko siya, mag-bar siya, magkasama niya friends, pampanti ako. Makakatulog ako na maayos na hindi ganun si Shaira. Hindi ko naman sa inaana, pero I mean, yun lang po, sinasabi ko lang kung saan ako nanggagaling. So, yun po, para sa akin napakaswerte ko kasi ganun yung pananaw niya. Gusto niya talaga after me. Pero ano naman ang masasabi mo sa ibang parang medyo tumataas ang kilay, merong iba parang nabubore, boring naman ang ganung relasyon. Or hindi naniniwala. Oo, hindi naniniwala. Para sa akin po, kay Gorgie, hindi ako magbibigay ng negative comment about them. Para sa akin, yung pagmamahal na lang. Yung talaga yung hindi boring Para sabihin, hindi boring yung pagsasama namin ni Shaira. Kasi kung boring, hindi kami magtatagal ng 11 years. Kung alam nyo lang, sabi nga nila, totoo yun, naniniwala ako sa sinasabi nila na pag matagal na kayo, para na lang kayo mag-best friend. Ganun yung relasyon namin ni Shaira. And I'm so happy kasi siya yung, alam mo yun, siya yung sa kanya ako lumuhod, sa kanya ko ibinigay yung pagmamahal kong talaga. So, I'm very, very proud. And ngayon, sobrang gusto ko ipagsigawan na mahal ko si Shaira. And so, napakaswerte ko kay Shaira. So, halos na kompleto nyo na ba yung entourage? Paano ninyo pinaplano? Malapit na kay Gorgie. Actually, after nung announcement namin engagement, naglista na kami agad ng mga ninongs, entourage, groomsmen ko. So, sarap pala sa feeling, nakaka-excite. Parang kami, ako especially, gusto ko na agad gawin. Kaya lang, syempre, kailangan ko rin siya talaga hintayin. Nung nakakabalita ka ng iba, well, sayang yung iba, engaged na, tapos nag-iwalay. Hindi ba kayo natakot din? Hindi po kayo, Gorgie, kasi iba yung sa amin Kumbaga, yun nga yun yung maganda sa amin ni Shaira may tiwala kami sa isa't isa and at the same time, naniniwala kami sa pagmamahal namin. Ako, totoo po naniniwala ako sa pagmamahal niya, naniniwala sa pagmamahal ko. So,
iba yung sa amin. Hindi namin in-announce to compare. Hindi namin in-announce para may pakita sa ibang tao na dapat ganito. No, in-announce lang po namin siya kasi we're ready. And it's about time na sabihin namin sa buong mundo na we're engaged. Kung iibalik ko sa tanong na realistically speaking, as a guy, you have your needs, di ba? So, Yes po, opo naman. Paano yun pag ganon? Ako, Paano yun pag gano'n, no? gusto mo talaga malaman kaya alam. Hindi, Tao ka lang naman. Mahawak ng kamay, oh. Tao ka lang naman. Hindi naman naman, di ba? Walang ano yan. Tinan mo, walang ano tawag doon? Oo nga. Hindi, ako, kaya Alan, ang hirap. Sabi ko nga sa interview ko with Tito Boy, first 2 years namin, umiyak ako kay Shaira. Kasi lalaki ako eh, di ba? Hindi sa gusto ko maging mabait, no. Totoo po. Pag nararamdaman ko siya, iniisip ko yung sinasabi sa akin ni Shaira na, kung mahal mo talaga ako, hihintayin mo ako. Which is, doon ako tinamaan at yun yung pinangahawakan ko. And yun, talagang nasanay na po ako eh, Kuya Alan eh. Kumbaga, pag magkasama kami, wala. Nasanay na ako na ito lang, hanggang dito lang ako, ito lang kami. Pero ramdam ko yung love namin sa isa't isa. Kahit walang ganon, mararamdaman mo kung talagang mahal mo yung isang tao, mararamdaman mo yung love niyo sa isa't isa. Naki-achievement din sa'yo yan, ha? Opo. And finally, Kuya Gorgie, alam mo yan, alam mo yung pinagdaanan ko, lahat tinatago ko, especially sa inyo. Pero ayun po, ito po yung totoo at sabi ko nga before, maalalaman nyo rin anytime soon kung engaged na kami, kung totoo ba yung balitang ganito. So ito po yun. Feeling ko pag nagkasal kayo, magbe-baby agad kayo, no? Talagang Totono kayo. Babawi ka. Paano ba yan? Gusto ko na kinikinita na namin yung first night. Pero lang, hindi, grabe ka naman. Marathon ito. Hindi. Kinikinita na. Hindi. Paplanuhin pa rin po namin talaga. If ever na ikasal kami, syempre naman talagang dapat di na pwedeng talagang... Hindi nasa edad na rin naman. Opo naman. Oo So siya naman. magta-29 na siya. So it's about time na bigyan na rin naman natin siya ng deserve niya. Paano yung pinagkahandaan, of course, yung married life na mismo? May joint account na ba kayo? May mga kayo ba may kanya-kanya na ipon para sa hindi ka As of now, Kuya Gorgie, personal pa rin kami. Pero we're planning na magkaroon ng sarili naming savings for our family. Para kahit nagtatrabaho kami, naipon namin for our wedding. And ako nga sabi ko nga simula nung na-announce ko yung engagement, parang nag-iba agad yung buhay ko. Alam mo yun, parang yung mga pansarili ko muna, hindi ko muna siya iniintindi. Parang sinisavor ko muna yung moment na engaged na ako. So, family talaga muna. Sa amin muna na siya. And ayun, soon, anytime soon, baka planuhin din namin yung mga like yung wedding gowns na para at least maayos na pagka malapit din kakasal. Ikaw sa naging boyfriend niya, Shai? Pangalawa ako. Pero ako po yung una talagang seryoso na talagang matagal. Pero pangalawa, kumbaga yung first na kasi parang puppy love lang naman yun, sa school lang naman siya. So, pero ako yung pangalawa talaga na talagang mahaba. Pang ilang girlfriend mo naman siya? Si Shai, pang-5 po. May wala bang prenup? Wala po kaming ganun. hindi na kailangan. Oo. Opo. Ako lastly na lang, anong pwede mong i-advise sa mga lalaki na may mga ganyan ding sitwasyon, di ba? I'm sure hindi lang naman ikaw, di ba? May mga iba ring babae talaga na ganun, pinapahalagahan nila yung sarili nila. So, ikaw, ilang years mo siyang na-survive, di ba? So, anong pwede mo ma-advise sa kanila at anong pwede mo ma-share sa kanila? For me, yung ginawa kong proseso kasi is nagtiwala kay Shaira. Pinangawakan ko yung promises sa akin and yung love talaga po. And respect. Dalawa po yan talaga, love and respect. Yun talaga yung nangibabaw sa akin. And kasi kung hindi ko siya nirespeto, kung binabastos ko lang siya, hindi ako makakatagal eh. Pero yun nga, sa mga kalalakihan na may ganito ring sitwasyon, matuto tayong maghintay sa tamang panahon. And pag naman nandun na tayo sa tamang panahon na yun, all worth it. Kumbaga, ito yung hinintay natin. Yes, all worth it talaga. As in, para tayo nanalo sa loto. So, just be patient and mahalin mo yung partner mo kahit ganun man yung sitwasyon nyo. Just be honest, loyal, and kailangan ibigay mo sa kanya yung genuine love na kailangan niya and babalik din naman sa iyo in time.
First time mo ba mag-work kay Joe Berry? Yes po, opo. ngayon First time pala. to, first time. Pero nagkatrabaho na kami sa guesting lang, Guesting. pero sa teleserye hindi po. May contract ka sa GMA? Ano po? May contract ka sa GMA? Sparkle, with Sparkle. Spark. Okay. Thank you ha. Thank you so much po. Thank you. Thank you.